Japan, magbibigay pa nga ba ng mga helicopter sa Pilipinas? Ito nga po mga idol, ang mga Subaru Bell 412 EPX na mga combat utility helicopters. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Kung matatandaan natin mga idol, ang Japan ay nangako sa Pilipinas na magbibigay sila ng mga helicopters bilang karagdagang combat utility helicopter ng Philippine Air Force. Ito nga po mga idol ay posibleng kasama sa deal ng Pilipinas at ng Japan dahil ang ating bansa ay bumili rin ng mga brand new na combat utility helicopters mula sa Japan. Ibig sabihin mga idol ay mga segunda mano at mga brand new na mga helicopter ang tatanggapin ng Pilipinas sa hinaharap. Ngunit hanggang ngayon mga idol ay wala pa nga rin po tayong update patungkol sa pagbibigay ng Japan ng mga helicopter sa ating bansa. Ang tanging umuusad lamang mga idol ay ang acquisition project ng Philippine Air Force para sa mga additional na combat utility helicopters na bibilin mula sa Japan. Ito nga po mga idol ay bukod pa sa biniling additional na 32 units ng mga Black Hawk helicopters. Bilang parte sa pag-i-improve ng airlift capabilities at gain din sa pagre-retiro ng mga lumang Bell UH-1 Huey Combat Utility Helicopters, ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng acquisition project na siyang papalit sa mga helicopters na ito. Napagdesisyonan nga po ng Philippine Air Force mga idol na bukod sa pagbili ng Sikorsky S-70 Black Hawk Combat Utility Helicopters ay mag-a-acquire pa sila ng mga bagong model na susupplement at ko-complement sa mga Black Hawks. Ito nga po ay ang Bell 412 Multirole Helicopter. Ang end user ng proyektong ito mga idol ay ang 205th Tactical Helicopter Wing ng Philippine Air Force kung saan tatanggap sila ng 8 units. Idagdag pa dito ang Integrated Logistics Support Package. Ang proyektong ito mga idol ay parte ng second list ng Horizon 2 Phase Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may budget na mahigit sa 6.3 billion pesos. Ang acquisition mo dito mga idol ay government-to-government deal kasama ang Japanese Ministry of Defense. Habang ang source of funding naman ay Multi-Year Contractual Authority sa loob ng 3 taon gamit ang General Appropriations Act starting fiscal year 2023. Ang SARO mga idol o Special Allotment Release Order ay nilabas noong August 3, 2023 na nagkakalaga ng mahigit sa 950 million pesos para sa 15% initial payment. Habang ang ikalawang SARO mga idol ay lalabas pa lamang ngayong August 2024 na nagkakalaga ng mahigit sa 2.7 billion pesos para sa 42.5% ng kontrata. Ang winning proponent sa proyekto ay ang Subaru Corporation o ang Bell Helicopter Textron. Habang ang produktong i-deliver sa Pilipinas ay 8 units ng Subaru Bell 412 EPX. Ito nga po mga idol ay brand new at bukod pa ito sa ipinangako ng Japan na mga segunda manong helicopters. Kung susumahin mga idol ay hihigit pa sa 10 units ang mga helicopter na tatanggapin ng Pilipinas. Mga idol, isang malaking boost nga po ito para sa Philippine Air Force dahil dadami na naman ang kanilang mga air assets. Magagamit nga po ang mga helicopter na ito sa iba't ibang mga misyon at gagampanan nito ang kanilang role bilang combat utility helicopters at multirole helicopters. Ito nga po mga idol ay produkto ng modernization program at talagang nakikita natin na mga brand yung helicopters ang ating ina-acquire. At di tulad ng dati na pakunti-kunti lamang ang ating binibili, ngayon ay sumusobra na o humihigit pa sa 10 units ang ating ina-acquire. Isang improvement nga po ito para sa Pilipinas mga idol na talagang desididong palakasin ang puwersa at depensa ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!